Makailang beses na raw nagpadala ng sulat ang ilang labor groups kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makausap siya pero wala silang napapala. Sabi ng grupo, bakit tila mas maraming pagkakataon pang nakausap ng Pangulo ang mga negosyante kaysa sa kanila. Si Criza Lopez magbabalita. Nag-send na kami ng ilang beses ng letter to the Malacanang through Executive Secretary na makikipag-dialogo kami. Pero walang na-response. Wala pa nilang dialogo ang nagaganap sa pagitan ng Pangulo at ng mga labor groups sa kabila ng mga liham na ipinapadala sa opisina ng Executive Secretary. Anya ni Senatorial Aspirant mula sa Makabayan at Kilusang Mayo 1 General Secretary Jerome Adonis, mas marami pa ang pagkakataon na nakausap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga negosyante kaysa sa manggagawang Pilipino. Si Bongbong Marcos, wala talagang pakialam. Walang malasakit. Yung mga negosyante, ilang beses niya nang nakaharap yan. Anila ang kawalan ng kasagutan at pagbibingi-bingihan ni Pangulong Marcos ay kawalan niya ng pakialam sa mga manggagawang Pilipino. Ngayong araw ng Huwebes, nagsanib puwersa ang grupo ng mga manggagawa mula sa iba't ibang sektor ng industriya para ipresenta ang labor agenda na nais nilang isulong sa Kongreso. Batay sa labor agenda, isusulong ng mga kasama sa labor vote ang pagtaas ng minimum wage kung saan ito ay nakabubuhay para makatugon sa kagutuman at pagtaas ng presyo ng bilihin. Dahil hanggang ngayon, napakababa pa rin ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Tandaan po natin ang nakalagay sa ating konstitusyon, living wage. Pero ang natatanggap ng mga manggagawang Pilipino, libing. Bukod sa dagdag na sahod, nais din na magsulong ng grupo ng mga manggagawa ang pagkakaroon ng dekalidad at regular na trabaho at serbisyo publiko bilang kapalit ng malaking buwis na ibinabawas sa mga sahod. Buong pagkilala at karapatan na magbuo at mag-organisa ng unyon, aksyonan ang climate change, pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at industriya, pagpataw ng malaking buwis sa malalaking negosyo, wakasan ang diskriminasyon at abuso sa trabaho at pagwawakas sa korupsyon at tiwali sa loob ng gobyerno. Ayon kay Labor Leader at kandidato para sa pagkasenador, Attorney Luke Espiritu, kailangang buwagin ang Manpower Agency dahil sa maling pagturing sa mga manggagawa at pagbasura ng mga kontraktual o mga job order. Okay na sa kanila na ang ating workplace ay hindi ligtas sa ating mga manggagawa, kaya kaakibat ng kontraktual, temporary at mga hindi disenteng trabaho ay hindi rin disenteng pagawaan. Mensahe ni Calyodi de Guzman kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma at NEDA Secretary Arsenio Balisacan, pakinggan at ilabas ang tunay na datos. Anya ni Calyodi kay Laguesma, huwag na nitong ipagkait ang mataas na sahod para sa mga manggagawa at ipakita ang tunay na paglilingkod sa mga Pilipino, hindi sa mga kapitalista. Gayon din hinihikayat ng Labor Leader ang kalihim ng NEDA na ipakita kay Pangulong Marcos ang tunay na datos ng inflasyon at maging ng kahirapan sa Pilipinas. Itulak mo na baguhin na yung framework ng ating paggogobyerno. Huwag puro sa mga kapitalista, huwag puro sa mga negosyante. Baguhin na yung programa neoliberal, yung privatization, deregulation, liberalization, contractualization, at taxation na lahat ay pabor sa mga kapitalista. Baguhin ang... Dumalo rin ang ilang tumatakbong senador na mula sa Alyansang Makabayan para isulong ang mahalagang suliranin ng mga manggagawa na dapat tugunan ng pamahalaan. Una na rito si ACT Chairs Party List Representative at tumatakbong senador na si Franz Castro, Mimi Doringo at Piston National President Modi Floranda. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.